rally sa Cebu ay dinaluhan ng maraming diehard supporters ng mga Duterte. At isa na rito si Willie Revillame na nagbigay ng makabagbag damdamin na mensahe para sa ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. At may ibinunyag si Willie Revillame sa pagkatao ni Tatay Digong at sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cebu. Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, namit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Ano ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, ano mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, dagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Ipakita namin sa buong mundo na dito sa Pilipinas may pagmamahalan. Sana pagdasal natin na minsan may mga tao, ipakita namin sa buong mundo na dito sa Pilipinas may pagmamahalan. Sana pagdasal natin na minsan may mga tao, hindi naiisip yung kapakanan ng ating mga kababayan naghihirap. Mga kababayan, ayan, tingnan niyo po. Yan po ang magbibigay liwanag sa bawat Pilipino na dilim ang nakikita sa ngayon. Ipagdasal natin na sana yung may mga galit sa puso, maibsan na pagmamahal, the word forgiveness, pagpapatawad. Hindi tayo aangat sa buhay kung laging galit. Hindi tayo aangat sa buhay kung tayo naloloko. Hindi tayo aangat kung iniisip mo lang sarili mo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa masulok na mundo na may mga Pilipino. Sana magsama-sama tayo sa pagkakaisa. Sana ipagdasal natin na may mga taong walumpaling ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Hindi pang sarili, kundi sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, ang ilaw na yan ang nagbibigay liwanag sa nararamdaman namin katitiwan sa ating mga buhay. Lord, kayo na po bahala sa amin. Sana po yung puso namin puro pagmamahal. Sana Panginoon, sana po walang galit sa bawat puso ng Pilipino. Pag di bumabasa ng kapwa Pilipino, iangat natin sa masulok na mundo. Napakasarap po ng tayo lahat ay nagmamahalan. Masarap matulog pag ikay hindi galit. Masarap matulog pag nagdadasal ka at talo ka, matulog kasama iyong mga kabuhay. Forgiveness in your heart. Mga kababayan, ilang taon na tayo naghihirap. Ilang presidente na tuman. Diba nababago ba ang buhay nyo? Pero the last 6 years, maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Bakit gano'n? Hindi ba? Hindi ako magpupolitika. Ang gusto ko lang ako magkasama tayo. Nasabi na po lahat ang mga bisita natin. Sa puso natin, hawakan niyo mga puso niyo. Sabihin nyo, mahal ko, kapwa ko Pilipino. Sigaw nyo, mahal ko, ang kapwa ko Pilipino. Yan ang Pilipino! Sige lang. Please lang, mag-share pa kayo ng inyong mga kandila. Kung wala kandila, pwede naman pa yung mga cellphone. Ito ba yung mga grupo, mga sectors, ayun po, dito po tayo. Okay?
Yan sa dayang mga sectors po na tumutulong. Yan po tayo para makita natin ito yan. Sige o. Ipakita natin sa buong mundo na dito sa Pilipinas may pagmamahalan. Sana ho, pagdasal natin na minsan may mga tao hindi naiisip yung kapakanan ng ating mga kababayan naghihirap. Hindi pakipatay mo yung ilaw, sabi ko eh. Pakipatay lang sa isang ilaw. Okay, ang patay nyo yung ilaw, okay? Ikas ng ulo nyo, ha? Sabi ng patay ng ilaw. Diba? Patay yun, patay yun. Pakita natin, nakita nyo ba kung gano'ng kaganda? Oo. Hindi kayo nakikinig. Kaya tayo walang akeso. Pakinig kayo sa sinasabi. Pakipatay yung ilaw doon. Yan. Oh, naniwala na kayo. Mga kababayan, ayan, tingnan niyo po. Yan po ang magbibigay liwanag sa bawat Pilipino na dilim ang nakikita sa ngayon. Ipagdasal natin na sana ho, yung may mga galit sa puso, maibsan na pagmamahal, the more forgiveness, pagpapatawad. Hindi tayo aangat sa buhay kung naging galit. Hindi tayo aangat sa buhay kung tayo naloloko. Hindi tayo aangat kung iniisip mo lang sarili mo. Luzon, Visayas, Mindanao, saan masulok na totoo na may mga Pilipino? Sana magsama-sama tayo sa pagkakaisa. Sana ho'y pagdasal natin na may mga taong balumbalik ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Hindi pang sarili, kundi sa sarnayan ng Pilipino. Mga kababayan, ang ilaw na yan ang magbibigay liwanag sa nararamdaman namin katitiwan sa ating mga buhay. Pwede ba tayo mag-top shot na rin? Sa lang, please. Lord, kayo na po bahala sa amin. Sana po yung puso namin puro pagmamahal. Sana, Panginoon, sana po mawalang galit sa bawat puso ng Pilipino. Pag di mo mabasa ng kapwa Pilipino, ianap natin sa masulok na mundo. Napakasarap po nang tayo namin nagmamahalan. Pag-ikay, hindi galit. Masarap patulog. Pag nagdadasal ka, bago ka matulog kasama yung mga sa buhay. Forgiveness in your heart. Mga kababayan, ilang taon na tayo naghihirap. Ilang presidente ng tumaan. Diba nababago ba ang buhay nyo? Pero, the last 6 years, maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Bakit gano'n? Hindi ba? Hindi ho ako magpupolitika. Ang gusto ko lang ho magkasama-sama tayo. Nasabi na po lahat ng mga bisita natin. Sa puso natin, hawakan niyo mga puso niyo. Sabihin niyo, mahal ko ang kapwa ko Pilipino. Sigaw niyo, mahal ko ang kapwa ko Pilipino. Yan ang Pilipino! Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga sectors, thank you so much. Maraming salamat. Palakpakan po natin sa mga tao tumutulong ng mga volunteers sa mga sectors. Thank you very much. Salamat po. Palakpakan natin sila sa lahat po na nag-organsa. Sa gabing ito, maraming po salamat. Sana ho, di ba? Pag may bumabagsak natin kapwa Pilipino, kasap natin, ang sarap na may natutulungan ka kapwa Pilipino. Kaya yung pagbaso, makakasimula natin ng gano'ng mananggalit. Kabago-bago pa lang natin, sisimula ulit. Simulan natin ang tama. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita